Pinabulaanan ng Malacanang ang ipinahayag ni Communist Party of the Philippines o CPP founder Jose Maria Sison na nakoma si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Giit ng tagapagsalita ng Pangulo, hindi na dapat pinapansin pa si Sison. Ito ang balita ni Rosa Licos. Hindi alam ni Communist Party of the Philippines founder Jose Maria Sison ang mga sinasabi nito. Ito ang reaksyon ng Malacanang sa ipinahayag ni Sison na nakoma umano si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Sison na batay sa mga nakakita sa punong ehekutibo noong Sabado ng gabi sa event ng San Beda Law Fraternity na Lex Taliones sa Davao City, nangingitim umano ang pisngi ng Pangulo at mabuhay na ang paglakad maging ang pakikipagkamay nito. Batay din anya sa mga nakarating na ulat kay Sison na koma ang Pangulo noong Linggo. Subalit ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi na dapat pinapansin ang mga pahayag ni Sison. As usual, Joma Sison does not know what he talks about. How would he know about the state of health of the president when he is in faraway The Hague, Netherlands? No, not The Hague, but I think another city in the Netherlands. Joma Sison is a spent revolutionary, not a doctor. Let's not listen to him as far as medical condition is concerned. Ayon naman kay Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Antonio Tinio, upang putulin ang lahat ng espekulasyon hinggil sa kalusugan ng Pangulo, dapat magkaroon ng full disclosure sa kalagayan ng kalusugan ng punong ehekutibo, lalo na't may karapatan umano ang publiko na malaman ito. Subalit sagot ng Malacanang, hindi na ito kinakailangan dahil malinaw namang nakikita ng publiko ang kalagayan ng kalusugan ni Pangulong Duterte sa mga public engagement nito. The president already said that he was given a clean bill of health, no? So that's actually making public the results of his medical tests. Binatikos naman ni Special Assistant to the President Bongo si Sison at sinabing nagpapahinga lang sa kama si Pangulong Duterte at nananaginip lang si Sison. Inaasahang mananatili sa Davao City si Pangulong Duterte ngayong Linggo at bibisita sa Cebu City bukas para sa isang event. Sa Lunes pa inaasahang lumuwas ng Maynila ang Pangulo sa paggunita ng National Heroes Day. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Sa ibang balita, dapat nang ipatupad ng Duterte administration ang desisyon ng Arbitral Tribunal na nagpapawalang visa sa 9-dash line o pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Pero ipinauubaya na ni Acting Chief Justice Antonio Carpio sa Pangulo kung kailan ito gagawin. Mula sa Maynila, ito ang balita ni JL Asayo live. JL, ano ang mga rekomendasyon ni Acting Chief Justice Carpio? Magandang hapon, Atty. Reg. Isang seminar nga ang dinaluhan ng mga estudyante mula sa Colegio de San Juan de Letran, Philippines-China Relations, Creating a Good Ties ang naging tema ng naturang seminar. Bakit importante ang South China Sea o West Philippine Sea? Ito ang unang naging tanong ng guest speaker na si Acting Chief Justice Antonio Carpio. At ilan sa mga nabanggit dito ay mayaman sa lamang dagat, minerals at langis. Dito rin dumadaan ang mga shipment na maaaring makapagpasok ng $5.3 billion kada taon bilang karagdagang profit sa bansa. Ilan lang ito sa mga dahilan kung bakit inaangkin ng bansang China ang bahagi ng West Philippine Sea. Sa pagbabalik tanaw pa ni Carpio, May 2009 nang isinumiti ng China ang 9-dash claim nito sa West Philippine Sea sa United Nations. Pero taong 2011 lang sa Aquino administration, nagsumiti ng protesta ang Pilipinas laban sa claims ng China. Sa kaso ng Philippines versus China, July 2016, nang nagdesisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS, pabor naman sa Pilipinas tungkol sa isyu ng agawang teritoryo. Naging malakas ang laban ng Pilipinas para angkinin nito ang West Philippine Sea dahil mula sa iba't ibang mga isinumiting mapa, makikita dito na walang nagpapakita sa mga kasaysayan na ang China ang nakasakop nito sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, ayon kay Carpio, halos 80% na ng exclusive economic zone ang sinakop ng China. Nandiyan din ang patuloy na pagpapatayo ng mga military base at pagpapalawak pa ng mga isla. Ito ang mga dahilan kung bakit nababahala si Carpio sa aksyon na ginagawa ng Administrasyong Duterte, bagamat may tilang pagprotesta. Ginagawa sina ang Department of Foreign Affairs na sina Secretary Alan Peter Cayetano, ni Carpio, maging transparent ito na ibalita kung ano na ang kalagayan ng protesta. Narito ang bahagi ng pahayag ni Acting Chief Justice Carpio.
As I said, the President is the chief architect of our foreign policy under the Constitution. So it's up to him to decide when to enforce it. But he cannot waive any of those sovereign rights because those sovereign rights belong to the people. Attorney Reg, sa kabila nito, hindi naman nababahala si Acting Chief Justice Carpio dahil nagbibigay naman ng mga sinyales o ng suporta ang mga ibang bansa sa pamamagitan ng patuloy nilang paglalayag sa karagatan at sa himpapawid din. Gayunpaman, payo ni Carpio magpadala ng mga abogado at eksperto ang Administrasyong Duterte para naman malinawan kung ano ba talaga ang sinasabi ng kanilang 9-dash claim. Yan muna ang latest mula dito sa Manila. Attorney Reg, balik sa iyo. JL, isang katanungan lamang, no? Meron ba bang nasabi si Acting Chief Justice Carpio kung nai-relay niya na sa Malacanang itong kanyang mga rekomendasyon? Kung may nakausap na ba siyang senior official mula sa Office of the President para dito? Attorney Reg, ayan din yung ating katanungan kanina, pero mukhang itong si Antonio Carpio ay talagang ang ginagawa lang niya ngayon ay pagbibigay ng educational tour dahil nga doon sa kanyang mga rekomendasyon ay tila hinahayaan niya na lang ang Department of Foreign Affairs na umaksyon dito. Tinanong din natin kanina kung umaasa ba siya na talagang maaaksyonan itong issue na to, Attorney Reg, pero ang sabi nga ni Attorney Carpio, bahala na ang Administrasyong Duterte at nabanggit niya naman na ito sa kanyang isa sa mga kanyang State of the Nation address. Maraming salamat, JL Asayo, nag-uulat ng live mula sa Manila. Nagbitiw na sa pwesto si National Anti-Poverty Commission o NAPSI Lead Convener Lisa Masa. Ayon kay Masa, mas magiging epektibo pa umano siya kung babalik na lamang sa grupong dati nitong kinabibilangan. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Ang pagkansela sa usapang pangkapayapaan at tumanoy pag-usig sa kanya ang pangunahing dahilan kung bakit nagbitiw sa pwesto si National Anti-Poverty Commission o NAPSI Lead Convener Lisa Masa. Isa si Masa sa tinaguriang Makabayan 4 o ang apat na mga dating mambabatas na inisyuhan ng warrant of arrest sa kasong murder dahil sa umano'y pagkakadawit ng mga ito sa pagpatay sa supporter ng kalabang party list. Pero nitong nakaraang Lunes ay dinismiss ng korte sa Palayan City sa Nueva Ecija ang nasabing kaso dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Tinukoy ni Maza ang militar at ang panunumbalik ng mga kilalang personahe na dati na umanong umuusig sa kanya. Siyempre, alam naman natin yung mga Marcoses, they are everywhere. Ganon din si Presidente Gloria Macapagal Arroyo na nandyan at nanumbalik at ngayon ay speaker na ng mababang kapulungan, no? All of these forces have returned. So how can we really, realize the changes when the old forces of fascism and corruption are back? Si Masa ay isa sa mga miyembro ng gabinete na inirekomenda ng National Democratic Front kay Pangulong Duterte. Kasama nito sina dating DSWD Secretary Judy Taguiwalo at dating DAR Secretary Rafael Mariano. Pinakamahalaga rin na dahilan kung bakit nagdesisyon ako na magbitiw ay ang final at categorical statement ni Presidente na tiniterminate na niya ang peace talks. Kinilala naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang mga naiambag ni Masa sa pamahalaan. Nanghihinayang ito dahil sa ilalim ng pamumuno nito sa NAPSI ay lumabas ang survey na bumaba ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing nagugutom sila at naipasa na bilang batas ang National Feeding Program. Ayon din sa opisyal, posibleng nawala ng isang oportunidad ang mga makakaliwang grupo na ipakita ang kakayahang manguna sa pamahalaan at isulong ang kapakanan ng mga mahihirap. The President gave them that opportunity and she decided to leave, no? Wala naman nagpapaalis sa kanya, no? So I don't know really why she had to connect the peace talks with her work in the National Anti-Poverty Commission. Ayon kay Masa, babalik na lamang siya sa mga grupong dati na nitong kinabibilangan at muling makikitang sumisigaw sa lansangan. Ray Pilayo, UNTV, News and Rescue, Quezon City. Samantala, iimbestigahan ng mababang kapulungan ng Kongreso ang aberiyang nangyari sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA matapos sumadsad ang isang eroplano ng Xiamen Airlines sa runway ng paliparan.
Nais malaman ng mga kongresista kung bakit tila hindi handa ang NAIA sa ganitong uri ng insidente. Ito ang balita ni Grace Cas. Pagpapaliwanagin ng House Committee on Transportation ng mga opisyal ng Ninoy Aquino International Airport kung bakit tumagal pa ng ilang araw bago maklear ang runway ng paliparan kasunod ng pagsadsad ng isang eroplano ng Xiamen Airlines noong Biyernes. Libu-libong pasahero ang na-stranded sa NAIA at sa iba pang paliparan sa buong bansa. Ayon kay Committee Chairman Cesar Sarmiento, nais nilang matiyak ang kahandaan ng mga airport personnel sa mga ganitong uri ng insidente upang hindi na maulit pa. We will try to find out yung capacity or capability ng airport authorities natin to respond to those kind of accident because it brought a lot of inconvenience and damage to our economy as a result. Pero ayon kay Metro Manila Development Committee Chairman Winnie Castelo, dapat mayroong managot dahil isang malaking kahihiyan ang nangyari sa bansa. The one running the airport should be accountable administratively and civilly, if not criminally. Suwestyon naman ni Deputy Speaker Prospero Pichay Jr., panahon na para ilipat sa Clark International Airport ang lahat ng international flights sa NAIA dahil congested na masyado ang runway doon. Clark has 2 runways. We have 2 runways here, but the other one is for domestic and very small. It cannot accommodate the international airlines. Nito lamang Pebrero, binigyan ng Nooy House Speaker na si Davao del Norte Representative Pantalon Alvarez ang mga airline company ng 45 araw para ilipat sa Clark International Airport ang ilan sa kanilang international flights. Pero sa pangalawang pagkakataon, humingi ng extension ng mga airline company dahil marami pa umano silang kailangang isaayos. That as early as July, we received communication from some airlines that they will not be able to beat the deadline as medyo complicated ang process sa pagpalipat to Clark. Grace Casin, UNTV, News and Rescue, House of Representatives. Naghain na rin ng resolusyon si Senate Committee on Public Services Chairperson Grace Poe upang imbestigahan ang aksidente ng Xiamen Air sa NAIA runway. Ayon sa senador, dapat may managot financially sa nangyari. Question rin anya sa airport management at airline kung bakit naghintay ng matagal ang mga pasahero. Ayon naman kay Senator Cynthia Villar, makikita sa insidenteng ito ang kakulangan pa rin ng pasilidad ng NAIA. It's something that we cannot do something about. It's an accident, but ang nakikita mo doon, we don't have enough airport facilities para kung may mangyaring ganyan, ida-divert mo lang. Iginiit naman ng Malacanang na di sapat ang paghingi ng public apology ng Xiamen Airlines. Aminado naman si Presidential Spokesperson Harry Roque na dapat magkaroon ng pagbabago sa contingencies ang airport authorities sakali magkaroon ng mga ganitong uri ng aberya. It's not just an apology that we will ask for. We're now conducting an investigation if there's any liability on the part of the Xiamen Air pilot. That's why he has been asked not to leave the country. That's part of an ongoing investigation. Ipinagpaliban ng Judicial and Bar Council sa darating na Biyernes, August 24, ang kanilang deliberasyon para sa shortlist ng mga kandidato bilang susunod na Chief Justice ng Supreme Court. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara na ex-officio member ng JBC, ginawa ito upang magkaroon ng dagdag na panahon na mabusisi ang mga dokumento ng 5 aplikante, lalo na ang kanilang mga SALN o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Magugunita na natanggal sa pwesto ang mga dating Chief Justice na sina Renato Corona at Maria Lourdes Sereno dahil sa pagsisinungaling sa kanilang SALN. Isang solusyon ang inirekomenda ng isang consumer group upang mapababa ng mahigit 50% ang presyo ng mga gulay sa merkado. Ito ang balita ni Monokson. Posibleng mapababa ng mahigit 50% ang presyo ng gulay. Isang paraan ang inirekomenda ng isang consumer group upang makatulong sa mga mamimili. Ayon kay Vic Dimagiba ng Laban Consumer Group, tumataas ang presyo ng gulay dahil 7 beses na pumapatong ang presyo nito bago makarating sa mga mamimili. Inihalimbawa ni Dimagiba ang presyo ng repolyo na nagkakahalaga lamang ng 20 pesos kung bibilhin direkta sa magsasaka. Pero dahil marami pa itong pagdadaanan, tumataas ang halaga nito pagdating sa palengke. Ayon kay Dimagiba, papatong ng piso ang disposer sa repolyo.
3 piso naman sa consolidator o assembler, 10 piso sa middleman, 5 piso sa wholesaler, 20 pesos sa retailer at 10 pisong patong naman sa mga talipapa. Lumalabas ang 20 pesos na repolyo, halos 70 pesos na ang isa bago makarating sa mga consumer. Sa bagong pamamaraan na inirekomenda ng Laban Consumer, mula sa magsasaka dadaan sa disposer at direkta sa consumer. Mawawala na ang consolidator, middleman, wholesaler, retailer at talipapa. Lalabas, maaari nang mabili ng mamimili ang isang repolyo sa halagang 21 pesos na lamang. Pero bago magawa ito, mangangailangan ng Laban Consumer na mga nagnanais makiisa sa programa. So dapat, ang pagkuha mo ng wholesale, dapat marami kayo naghahati-hati. So that's the concept. So we want to talk to corporations, cooperatives, or associations who want to service their employees, service their members na, there's an access for cheap vegetables. Muli namang nag-price monitoring inspection ng grupo sa mga pamilihan. Naobserbahan ng grupo na hirap makasunod ang ilang mga nagtitinda ng gulay sa suggested retail price na ipinapatupad ng Department of Agriculture. Ayon sa mga nagtitinda, wala na sila masyadong kikitain kung ipipilit sa kanila na ibenta sa SRP price sa mga gulay. Dapat pag naglalabas sila ng ganong presyo, yung kunyari, mga bodega muna ng talagang pinanggagalingan na sila. Hindi kami. Kasi siyempre, sumusunod lang naman kami. Tapos kami, kinikwenta namin kung magkano lalabasan. Tinututulan naman ng Laban Consumer ang planong importasyon ng pamahalaan dahil hindi ito ang solusyon upang mapababa ang presyo ng gulay. Nauna nang sinabi ng DTI at DA na mag-i-import ang bansa ng gulay at isda upang maibsan ang tumataas na presyo nito. Ang daming supply, no? Kahit sa isda kahit sa gulunggong wala naman tayong naaberya lang dahil dumaan ng mga weather, no? Hindi po sagot. We oppose the importation as a policies. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sisimulan na sa August 28 ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang pamamahagi ng fuel voucher sa mga public utility jeepney operator sa mga lalawigan. Ito ang balita ni Joanna. Matapos na masimulan ang distribusyon sa Metro Manila, handa na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Land Bank of the Philippines sa pamamigay ng fuel voucher sa mga probinsya. Ito ay isang programa ng pamahalaan upang matulungan ang mga public utility jeepney operator na lubhang apektado ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa train law. Ang bawat voucher card ay nakakahalaga ng 835 pesos na panggasolina isang beses kada buwan. Ayon kay LTFRB Chairman Martin Delgra, sisimulan ang pamamahagi ng fuel voucher sa mga public utility jeepney operators sa mga lalawigan sa August 28. Kasama sa mga makatatanggap ng ayuda ang mga PUJ sa Regions 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11 at 12. The regional directors in these regions are actually directed to coordinate with the local land bank managers who are the ones in charge in distributing the cards. Kasi yung mga pantawid pasada beneficiaries are to open an account with land bank. Target namang simula ng LTFRB ang fuel voucher distribution sa iba pang mga lalawigan sa August 31. Bagaman malaking bagay na ang ayuda ng pamahalaan, para sa ilang mga jeepney driver, mas makabubuti kung gawa ng paraan ng gobyerno na mapababa ang presyo ng mga produktong petrolyo. Isang araw lang yan, sir. Isang araw lang na ikakarga namin yan. Sa susunod, wala na yan eh. Kaya dapat, yung crudo na lang ibaba nila. Palagay ko, sir, di pa siguro makakasapat yan eh. Pataas na pataas ang presyo ng crudo, gasolina, mga bilihin. As of August 14, nasa 738 pa lamang na mga fuel voucher ang naipapamahagi ng LTFRB sa Metro Manila. Dahil dito, plano ng ahensya na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang makapaglagay ng mga distribution centers sa mga lugar na mas madaling mapupuntahan ng mga jeepney operator para sa mas mabilis na pag-i-issue ng mga fuel voucher card. Joanna, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagsagawa ng relief operation ng Members Church of God International at UNTV sa bayan ng Masantol, Pampanga
na nalubog sa baha dahil sa ilang araw na mga pag-ulan. Aabot sa 1,000 pamilya ang naabutan ng tulong ng MCGI at UNTV. Ito ang balita ni Leslie Widem. Halos 1 buwan ang lubog sa tubig baha ang bayan ng Masantol sa lalawigan ng Pampanga. Dulot ito ng mga pag-ulan na dala ng habagat na sinabayan pa ng high tide. Sa kasalukuyan ay nasa ilalim pa rin ito ng state of calamity dahil sa pinsala ng pagbaha. Ayon sa mga residente, matagal-an nilang bumaba ang tubig sa kanilang lugar kaya nasanay na silang magpatuloy sa kanilang pang-araw-araw na gawain sa kabila ng kanilang sitwasyon. Ngunit hirap pa rin sila sa kanilang mga paghahanap buhay kaya madalas ay umaasa na lamang sa tulong ng pamahalaan. Kaya naman sa layuning makatuwang sa mga kababayan natin na sinalanta ng kalamidad, muling namahagi ng relief goods ang mga volunteer mula sa Members Church of God International at UNTV News and Rescue Team sa higit 1,000 mga pamilya na apektado sa lugar. Magkatuwang na nagrepack ng food packs ang mga grupo at kada plastic bag ay naglalaman ng lutong pagkain, bigas, noodles, kape, biskwit at iba pa. Kinailangan pa ng grupo na sumakay sa matataas na sasakyan upang maihatid lamang ang mga relief goods patungo sa munisipyo kung saan tinipo ng alkalde ang mga residente para sa distribution ng tulong. Labis namang ikinagalak ng ating mga kababayang Kapampangan at ng alkalde ng Masantol ang ayuda na kanilang natanggap mula sa MCGI at UNTV. Ang papasalamat ako sa binigay na tulong sa amin, lalo na nakakain mga anak ko. So kay Brother Eli po, tsaka kay Brother Daniel, maraming salamat po. Dakal salamat kay pong Sao Pio, kay King Balen Masantol. Napakalaking bagay, 1,000 pong pamilya ang natulungan natin. Nangako naman ng UNTV at MCGI sa mga kababayan nating Kapampangan na mananatiling handa ang grupo na tumulong sa oras ng pangangailangan. Siyempre, wala pong ibang pinanggalingan ito kundi sa pagtuturo sa atin ng kabutihan ng ating tagapanguna, ang kapatid na Eli Soriano at ng Kuya Daniel Rason, na ang paggawa ng mabuti ay patuloy na magbubunga ng mabuti at hindi ng masama. Leslie Widem, UNTV News and Rescue, Pampanga. Sold out ang first international leg ng Morissette Esmade concert na isinagawa sa Dubai noong Biyernes ng gabi. At kahit nagkaroon ng kaunting problema, ay muling pinabilib ni Asia's Phoenix Morissette ang audience sa kanyang galing sa pagkanta. Ito ang balita ni Nina Bascon. Hindi man pinalad sa unang pagkakataon sa A Song of Praise o ASOP Year 7, muli sa harap ng mahigit 4,500 na Pilipino at mga banyagang manonood, ay muling ipinakita ng Asia's Phoenix na si Morissette ang kanyang singing prowess. Sa kabila ng bahagyang pagkawala ng boses ng rising diva bago ang show, isang all-out performance pa rin ang ibinigay nito para sa kanyang mga fans. Bawat kanta, tinilian ng mga taga-suporta nito. Akin ka na lang, akin ka na lang. Pinakainabangan din ang live music performance ni Morissette sa mga Wish-clusive performance niya sa pambansang Wish Bus na nagpa-trending sa kanya hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Highlight din sa concert ang duet nila ng special guest at singer-actor na si Sam Concepcion. Nagpakitang gilas din ng Wishfuls sa kanilang unang out-of-the-country performance na nagsilbing front act sa concert. Bukod sa mga Pinoy fans, humanga rin ang mga banyagang nanood sa concert. Super voice, superstar. I love her too much and I follow Morissette. I love you, Morissette. Galing-galing niya. Parang nasa Pilipinas pa rin kami. Tsaka siyempre,
not only has she conquered Araneta or in Cebu, now she's conquering even Dubai, and it shows exactly what sort of talent yung Filipino is really made of. Malaki naman ang pasasalamat ni Morissette sa kanyang mga fans, sa Wish 1075 at sa La Verdad Events Management sa tagumpay ng kanyang kauna-unahang major international concert. Sa aking mga winatics din, thank you so much. And to everybody who prayed for me, to my management, thank you. To my family, thank you. La Verdad Events Management is very, very pleased. This is one of those events that we will do over and over if possible. Ang Dubai ang unang bansang binisita ni Morissette para sa kanyang Morissette is Made International Tour. Oh well, maraming mga nakalatag pa rin, especially mga international events na initignan natin. First leg lang niya to ng international ng Morissette is Made. So after Araneta, Cebu, and then this one. And we're looking forward na madala sa Australia and other parts of Europe. God willing. Why can't it be like that? She could be like Lalo naging proud ang mga Pilipino dito sa UAE sa ipinakitang husay sa pagkanta at pag-perform ni Morissette dahil di lang sila ang napabilib ng Pinay artist kundi maging ang ibang lahi dito sa Middle East. Nina Bascon, UNTV News and Rescue, Dubai. Binigyang pagkilala ng Filipino community sa Amerika ang Filipino-American child swimmer na si Clark Kent dahil sa nakamit nitong karangalan sa larangan ng palakasan. Matatandaang na-break ng tinaguriang Little Superman ng record na American Olympian swimmer na si Michael Phelps na hinawakan nito sa loob ng 23 taon. Ito ang balita ni Abby Valdez. Proud ang mga kababayan nating Filipino-Americans sa nakamit na karangalan ng Phil-Am-Young swimmer na si Clark Kent matapos itong ma-break ang 1995 record ng American Olympic swimmer na si Michael Phelps sa 100-meter butterfly swim. Bilang pagkilala sa achievement ni Clark, isang pagkilala ang ibinigay sa kanya ng Philippine Consulate sa San Francisco. Bukod sa mga Pinoy, humanga rin ang ibang mga lahi sa angking galing ng child swimmer. Tinanggap ni Clark ang parangal ng Filipino community sa Salinas Valley. We are very happy and honored and privileged actually of being, Clark's parents. We are overjoyed with all the things that's happening with him. We know that it's just gonna be the start of his journey, and there's gonna be more at stake. We're just thankful and grateful for everything that's happening to Clark, with all the acknowledgement and all the recognition that he has received today. We're very humbled with this experience. Hindi lamang sa larangan ng swimming ang specialty ni Clark. Madami siyang mga abilidad na hinahangaan ng kanyang mga teammate at coaches. Ayon sa kanila, isang role model si Clark sa kanyang kapwa kabataan at isang mabuting halimbawa para sa kanila. He's extremely articulate and very focused, and he's a joy to have on our team because the other kids enjoy following his silent leadership. He works extremely hard and he sets a good tone for the rest of the kids on the team. Sinisigurado naman ito na prioridad pa rin niya ang pag-aaral bago gawin ang lahat ng extracurricular activities at swimming practices. I do extracurricular activities at my school sometimes. I also do martial arts, piano, my school I do dance and theater classes that we do. Sa kabila na nakamit na tagumpay, payo ni Clark sa mga kapwa kabataan na unahin ang pag-aaral upang makamit ang pangarap. Abby Valdez, UNTV News and Rescue, California, USA.